Hello mga kananay! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay sasagutin ko po yung ilan sa mga katanungan ninyo patungkol sa menstrual cycle. So meron po ditong mga ilang katanungan na kinuha ko po sa comment section ng aking latest uploaded video. So meron po ditong nagtatanong kung paano daw po malalaman kung ilan ang kanyang cycle. Ito po, paano malalaman kung 28-day or 30-day cycle ka? Doon ba to makukuha sa nakalagay sa calendar per month? Gusto ko po kasi magka-baby. Hindi ko po kasi makuha ang haba ng cycle ko kung paano po. Ma'am, halimbawa po is July 31, ako nag-start mag-mens. Paano po ba ang bilang para malaman ang cycle ko? So, ayan po, ilan lamang po yan sa mga nagtatanong patungkol sa kung paano makukuha yung haba ng kanilang cycle. So, although meron na po akong ginawang video about menstrual cycle, I decided to make a separate video para po doon sa pagbibilang ng length ng menstrual cycle. So, I hope you watch this video and sana po ay masagot ko yung mga tanong ninyo sa video ito. Kaya sa mga nanonood ng video ito, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung matatandaan po ninyo, ay nabanggit ko na po ito sa aking previous vlog about menstrual cycle. So, yung pinakaunang bagay na kailangan natin gawin sa pagbibilang ay yung pag-track ng ating menstruation for the past 3 months. So, kailangan mo lang po i-note kailan yung first day of period mo nung nakaraang buwan, kailan yung sumunod na period mo for this month, at yung first day naman ng period mo sa susunod na buwan. So, bakit kailangan natin itong gawin? Sa kadahilanan po na may mga pagkakataon na every month, iba-iba yung haba ng ating cycle. So, kailangan natin pong malaman ano yung pinakamahabang cycle natin. Okay? So, para sure din tayo sa paggamit ng calendar method. Ngayon, ano yung kakailanganin natin sa pagte-track ng ating menstrual cycle? Simple lamang po. So, dahil calendar method tayo, kailangan natin gumamit ng calendar or kalendaryo. So, kahit luma na yung mga kalendaryo nyo sa bahay, pwede na po yan. Okay? Kasi kailangan mo lang naman i-track, i-note doon kung kailan yung first menstruation mo, buwan-buwan. Para makita mo yung haba ng iyong menstrual cycle. So, ngayon po, meron na mga applications, mga fertility tracker sa internet. And tuturuan ko po kayo niyan next time. But for now, focus muna tayo sa paggamit ng calendar method in tracking our menstrual cycle. Ayan, simulan po natin ang ating discussion gamit yung chart na to, yung calendar na to. So, meron po ako ditong 6 months na record of my menstrual cycle. Okay. Now, we have the month of April, May, June, July, August, September. Tuturuan ko po kayo kung paano yung pagbibilang ng haba ng menstrual cycle. So, yung nakikita nyo pong purple, talagyan ko po ng bilog. Ito po yung haba ng menstruation. Okay? So, kung mapapansin nyo po, 5 days lang. Okay? Yung nakikita nyo po yellow, ito po ang ovulation day. Okay? Tandaan nyo lang po, yung mga purple na yan po ang menstruation. Okay, ngayon, sa April po, nagsimula ang period noong April 3. Hanggang April 7, dahil 5 days lang naman yung period. Okay, and then, sumunod pong buwan ay dinatnan si nanay noong May 4. Yung haba, yung mga araw po simula April 3 hanggang May 3
yan po yung ika-count natin para malaman kung ilan yung menstruation or yung length ng menstrual cycle ni nanay. So, count po tayo from 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ulitin ko po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, so ibig sabihin po, ng April, meron siyang 31-day cycle. Ngayon po, dahil nalaman na natin yung haba ng cycle ni nanay ng April, start naman po tayo dito sa pag-track ng kanyang cycle simula May hanggang June. Okay, so dahil nga dinatnan siya nitong 4, May 4, and then 5 days ulit, so bibilangin ulit natin yung unang araw ng kanyang period hanggang dito sa May 31. Kasi by June 1, siya ay daratnan. Okay? Now, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, by May, meron siyang 28-day cycle. Okay. Ngayon, count ulit natin. So, 28-day cycle siya, yung haba ng kanyang menstrual cycle, bago siya datnan para sa susunod na buwan. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay. Now, count ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ibig sabihin po, yung huling araw ng kanyang cycle ay June 30 bago magsimula yung panibagong cycle niya, which is July 1. So, meron siyang 30-day cycle. So, sana po clear. Ngayon, punta tayo kay June. So, count ulit tayo. So, yung first day ng kanyang menstruation ng July ay 1, and by July 30, ay nagkaroon ulit siya ng menstruation. So, meron pong ganitong pagkakataon wherein akala po natin ay nadodoble siya sa loob ng isang buwan. So, kaya nga po inaalam natin yung haba ng cycle. So, count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, hanggang day 29 po yung kanyang cycle bago siya magsimula sa panibagong cycle para sa susunod na buwan. So, meron siyang 29-day cycle. By the month of August naman, sabi ko sa inyo kanina, dinatnan siya by 30 of July. So, dito tayo magsimula mag-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, hanggang 29 lang po ang kanyang cycle noong August. So, meron siyang 29-day cycle. Ngayon, magsisimula naman yung panibago niyang cycle, menstrual cycle.
dito sa unang araw ng kanyang menstruation, which is August. So, same, almost, kabit po, nagkaroon ng dalawang menstruation sa isang buwan, pero hindi po siya abnormal. That's still normal. Kasi yung sinusunod natin dyan ay yung haba ng cycle. So, it is still normal. So, 28 count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, 29 day cycle po ulit. And so on. So, start naman yung kanyang panibagong cycle for the month of October. So, expected menstruation niya is 26 of September. Okay? So, ganun po yung pagbibilang ng haba ng cycle. So, sana po ito po ay clear sa inyo. Okay, I hope that it helps you track your menstrual cycle. Okay, base po dito sa ating example, mapapansin nyo pong paiba-iba yung haba ng cycle. Merong 31-day cycle, 28-30. Which is, kung mapapansin nyo, kung ikaw ay nag-aim to get pregnant, kung ina-expect mo dito na palaging day 14 yung ovulation mo, so, hindi po. Kasi pag 31, nasa day 17 ka. Okay? At kapag naman 28 days, day 14th or 14th of the month ang ovulation. At kung 30 days, it can be 16th day. So, dito sa baba, mapapansin nyo, habang tumatagal, nagno-normalize or pare-pareho na yung day ng kanyang cycle. Yung haba ng kanyang cycle, which is 29-day cycle. So, ibig sabihin ng ovulation niya is every 15th day of the month, 15th day, simula sa day 1 ng kanyang period. Okay po? So, doon po sa nagtanong about sa pregnancy, ganito lang po yung gagawin mo. Track your cycle, your menstruation, and then tingnan mo yung mga haba ng iyong cycle. At meron pa akong video kung ilan po yung or kailan nangyayari yung ovulation day ng isang babae, depende sa haba ng kanyang cycles. So, you try to watch it doon sa aking YouTube channel. Okay? And then, sa nagtatanong po kung makikita yun sa calendar, yes po. You just need to track, to note, doon sa calendar na ginagamit mo, yung araw ng iyong first day of period, para malaman mo po kung gaano kahaba yung bibilangin mong araw bago ka ulit datnan. And that is your menstrual cycle. Ang haba ng iyong menstrual cycle. So, sana po nakatulong ang video ito para sa mga nagtatanong. Okay. Thank you so much. So, ayan po. I hope nakatulong po ang video ito. And sana po nasagot ko yung mga nagtatanong, yung mga katanungan niyo patungkol sa pag-count ng haba ng iyong cycle. So, meron po akong mga uploaded video about menstrual cycle at yung kung kailan tayo nag-ovulate every month. Depende sa haba ng ating cycle. You can browse it in my YouTube channel. Panuorin nyo po yun para mas maintindihan nyo po yung about sa ovulation day nating mga babae. So, ayan po. Thank you for watching this video. I hope you like and subscribe to my YouTube channel. At huwag niyo pong kakalimutang i-share ang video ito. Thank you so much. I see you on my next vlog. Bye!